DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso ang mga balita, masama. Ano po ni Weng de la Peña, ang inyong suki, Buddy Oberas. Naglalagablab sa 558. Unahin natin yung lalaki negosyante. Inold up po binaril pa sa Quezon City. May balita sa Silvestre Labay. Rambo, ilabay mo. Bala ng baril sa batok ang tinamo ng negosyanteng si Rinaldo Arbon, 42 anyos, na hinold up ng motorcycle riding criminal sa barangay Sitio Mabilog sa Colyat, Quezon City kagabi, na siyang ikinamatay nito noon din. Ayon kay Pioto Alvin Kisumbing ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, ginabi na sa paniningil ng pautang ang biktima at pauwi na sana nang maganap ang insidente. Posible ani Kisumbing na nanlaban si Abron kaya't ito'y pinagbabaril hanggang sa patay ng mga sospek na kapwa nakasuot ng helmet. Natangay ng mga kawatan ang bag ng biktima na naglalaman ng hindi pa mabatid na halaga ng pera. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa iba pang balita sa bahagi naman ng Pasig, na sampulan ng isang lalaki matapos pong mahuli sa isinagawang checkpoint ng Pasig PNP kaugnay sa pinatutupad na gun ban. Dahil sa nalalapit na barangay at SK election sa Oktubre 28, na-arresto ang suspect na si Ismael Ali, 27 anyos, tubong Marawi City. Kaninang pasado alas 12:35 na madaling araw sa kabaan po ng Urbano Velasco Avenue, Pinagbuhatan, Pasig. Ayon sa mga otoridad, gamit ang kanyang sinasakyang motor, nagtangkapang tumakas ang suspect pero hindi nila ito pinilagpas nang makita nakasukbit na baril. Nakuha sa suspect ang 9mm caliber pistol, isang magazine na may 8 live ammos at nakumpiska rin dito ilang piraso ng dried marijuana. Ngayon po'y maigting ang pagbabantay ng mga tauhan ng Pasig PNP sa itinayong checkpoint na nagsimula pa kahapon September 5. Naglalagablab na mga balita. Sa Maynila, onsehan sa illegal na droga ang naging mitsa ng buhay ng isang lalaki sa Tondo. Sa ulat ay pinagbabaril ng dalawang lalaki, ang 22 anyos na si Mark Leonard Ricosana alias Making at residente ng Quezon Street, Tondo, Maynila. Nabatid na nakaupo lamang ang suspect nang biglang sumulpot ang dalawa. Nakaupo lamang ang biktima nang biglang sumulpot ang dalawang suspect. Pinaulanan nito kagad ng bala. Nagawa pang makatakbo ng biktima kahit may tama na sa katawan, pero hinabol siya ng mga suspect at nang bumagsak sa isang plastic container, muling pinaputukan para matsak na ito'y hindi mabubuhay. Lumabas po sa investigasyon ng pulis na may kaugnayan ng krimen sa pagpatay sa isang Benjamin de los Santos, 42 anyos, nitong nakalipas na Martes lamang. Sinasabing na-estapa sa pagbili ng Cebu si Santos at pinagbabaril pa matapos ang onsehan. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Magharap po mamaya ang Meralco Bolt sa Train or Shine Elasto Painters. Mamaya alas 5 ng hapon yan sa elimination round ng 2013 PBA Governors Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Ayon kay Meralco Head Coach Ryan Gregorio, hindi nila palulusutin ang Rain or Shine at higpitan nila ang kanilang depensa matapos ang kanilang panalo sa Alaska Aces noong Martes sa score na 84-74. Sa ikalawang laban naman sa alas 7:30 ng gabi ay magtatagpo ang Talk and Text at ang Alaska. Punteriya ng tropang Texters na maduplika ang kanilang 102-95 na panalo sa Batang Pier noong September 1 sa pagsagupa sa Aces. Tatapat po ng Talk and Text si balik import Tony Mitchell kontra kay Wendell McKeans ng Alaska na kampiyon sa nakang PBA Commissioners Cup. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita.
Hi, morning, Miss Jonis. Hi, good morning. Dahil nakawala ang ating dalawang... Wala si Loli. Wala rin po, si Loli. Wala rin si Candy. Pagtsagaan niyo muna po ako. Ang ganda naman pagtsaga nito. Saan nagpunta yung dalawa? Sabi ni Boss Leo, nagpunta sa Pork Santo Domingo. Natawa ko kanina dun sa interview ni ni Karo G. Kasi yung livelihood sexy pork barrel tuba. Ewan ko. Anyway. Seryoso talaga. Anyway, ito sexy din ito pero walang kinalaman sa pork barrel. Balikurado na daw ang multi-Grammy Award performer na si Jennifer Lopez sa reality singing show na American Idol. Yeah, American Idol, you know. Ayon kay J-Lo, na-miss daw niya ang show kaya naman handang-handa na ulit itong sumabak sa pagkahurado para sa season 13 ng nasabing show. Noong nakaraang season kasi ay abala ang Dance Again hitmaker I Wanna Dance. Talaga kinunta. Sa kanyang world tour. Subitin kami. Oo nga eh. Kasi wala man ng background na Diyan ka lang. Yung pala ang gusto, di ba? Feeling kasama rin sa Pero kumakanta mo talaga si Jonis makakasama. Ayun, makakasama sa judges ang mga judges po sa American Idol Season 13. Ayan na nga si J-Lo, si Kit Urban at si Harry Connick Jr. At yan po ang ating balitang showbiz. Ako po si Jonis Romero, Tatak RMN. Hey, Jonis. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Dito na po si Baby. Hi mga kasama, good morning. Ciao Shanghao. Para naman po sa aking balitang panghimagas. Pinagkakaguluhan ng mga turista si Jonis at si Phoebe daw. Bakit? Hindi pala. At ang Sabagay, residente... isang mukhang Paulet. Ano yun? Parehas na maganda. Kaya pala yung mga palisin dito. Damay kayong dalawa. Pinagkaguluhan ng mga turista at residente ang 6 na higanting cake sa Baguio kahapon. May sukat ito na 10 feet by 10 feet na hango sa historical landmarks ng summer capital of the Philippines na kinabibilangan ng Baguio Post Office, Baguio City Hall, The Mansion at Baguio Country Club at Baguio Cathedral at Philippine Military Academy. Ang mga cake ay may kabuoang bigat na 4 na tonelada na gawa ng 40 na sako ng harina at 11,000 na mga itlog. Ang dami nitong mga ingredients. Ano kayang lasa nito, no? Meron pa siyang walnuts tsaka mga cinnamon powder. Ang pag-display ng mga cakes ay bahagi ng selebrasyon ng 104th Baguio City Charter Day. Ganyan pala sila mag-celebrate, no? Ano yun, pang Guinness? Pwede. Ang dami At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL, Sinwon Chongsen, Washer Phoebe, Tatak RMN. Si Jonis, magre-react ba sa script nyo? Wala na. Wala naman. Di ba, bagong gising si si Baby. Thank you, Baby. Ganda ng kulay mo ngayon. Naglalagablab na nakabalita. Sa 7:28 na umaga, makasama. Live sa Aurora Boulevard. Ang tabayanan ho ng bayan. Hindi siya insecure. Secure na secure. At pag dumaan sa inyong harapan, the boy next door. Sylvester Labay, live from Aurora Boulevard. Morning, Labay. Morning. Yun. Ang kahabaan kasamang body, yung Aurora Boulevard na binabanggit mo ay banayad yung usad ng mga sasakyan. Bahagyang buwabagal kapag nag-U-turn yung mga sasakyan patungo sa C5 na galing sa Katipunan Road dyan sa harapan ng PSBA. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan muling babagal sa mga stoplight dyan sa NCBA hanggang sa pagkalampas ng naturang eskwelahan ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan at muling babagal pagdating naman sa 15th Avenue hanggang Cubao. Sa kabilang linya, patungo sa bahagi ng Marikina, Cainta, Antipolo
ay mabagal ang usad ng sasakyan. Pero pagkalampas ng 15th Avenue, tuloy-tuloy na at muling mabagal pagdating naman kasamang body sa bahagi ng Katipunan. As expected, Friday morning, ano yung iyong iwanang ano yan? Motto. Pero bago yan, maganda yung mga guest ni Professor Eric Sanuan ngayon. Friday, balitaan sa Hotel Rembrandt. Mga babae na naman? Yung mga guest niya, hindi. Okay. Mabibigat. Yung forum. Mabibigat ang mga guests niya ngayon, okay? Attorney Libby Baligod, yung katulad yan. Tungkol dun sa usapin ng Napoles, Commissioner, BID Commissioner Sigfrid Mison, at tungkol sa mga pork barrel, at yung Attorney Steve Salonga, si John De Leon, at iba pa. Napakaraming mga guests ni Professor Eric Sanuan. Meron pa siyang obispo na nandyan. Si Bishop Okay. Jose Susito. So, 10 o'clock. 9 to 11, ganun. Ayos. Hinihintay kasamang body ng lahat. May special ba naghihintayin tong ano mo? Ano yan? Ang tawag mo? Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dyan? Ang aking MOTT. Sandali lang. Yung si ano pala, si Tisoy, kasi ano, Moto, kasamang body. Okay. Inaantabayan na nila ang aking MOTT o Moto. Gangnam Style. One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. 여자. Ba? Tagalog nga. Tagalogs. Sa Tagalog, buddy, antayin mo lang ang oras mo. Dahil kapag oras mo na, ay oras mo na. Honest? Okay. Nothing to add. Mabuwang ko ba yun? Yan, katabang na, buddy. Happy weekend! At sa traffic, kasama mo sa kahaba ng Rosa Boulevard, Silvestre. Diretso man naglalagablab na balitang tatak RMN, napakinggan nyo sa DCXL 558. Maga na po tayo ng Biyernes masama, September 6, 2013. Kasama nyo Servisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay sa ngalan po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Ano pong lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Inyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.